So mga sangkay, eto na, lumantad na nga po ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Zaldico. Ang script pala ay ito. Yo, magandang oras po sa inyong lahat mga kababayan. So pag-usapan po natin itong malaking pasabog, no? May ginawa si Zaldico ngayon at itinuro si PBBM. Ngayon mga sangkay, nabuking na po ang script na ginagawa po niya. Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Parami po tayo ng parami. Kaya naman ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon mga sangkay, eto, tingnan po ninyo. May lumalabas ngayon na impormasyon tungkol po dito sa ginawa ni Zaldico. Ngayon kasi, itinuro ni Zaldico na ang mastermind daw neto ay si PBBM. Itong malawakang korupsyon. Ngayon, sabi ko nga sa inyo mga sangkay, madaling maniwala. Pero ang tanong, totoo ba? Kasi, ganito lang kasimple yan. Si PBBM ang nagsiwalat. Kaisa-isang presidente na nagsiwalat nito. Wala pong iba. Hindi po yan nagawa ni PRRD. Hindi po nagawa yan ng kahit kasinong presidente. Ang dekada-dekada na pong korupsyon sa ating gobyerno ay kinanta ni PBBM. Kung siya ang mastermind, hindi niya gagawin yon, 'di ba? Kung mastermind si PBBM, hindi niya po ikakalat yan, hindi niya po ilalabas ang impormasyon dahil babalikan siya ng mga yan. O babalik sa kanya, ituturo sa kanya. Pero ngayon, mga sangkay, ito na ang nangyari. Dahil nga malakas ang kalaban ni BBM, which is ito po ay sindikato sa loob ng gobyerno, para po sila ay makatakas, mga sangkay, sa kanilang mga kalokohan, idadawit si BBM. Yun po yung exit point nila eh. Ang exit point, matanggal si BBM sa pwesto, ituro si BBM na mastermind, matanggal si BBM sa pwesto, ipalit si VP Sara, ligtas lahat ng mga magnanakaw. Ang galing, di ba? Ngayon, pakinggan po ninyo ang malaking pasabog na ito, mga sangkay. Naman ako, at eto, kakapasok lang na balita, ha? Eto na yung sinasabi ng ating puting kabayo na plano nila Marco Beta na gagawin sanang witness, ano? Kaya lang ay hindi nga sila nagkaig, hindi nila napabagsak si Tito Sen at hindi nila nakuha ang Blue Ribbon Committee chairmanship. Eto pala, at gagamitin nila ay si Zaldico. Ayan na. Gagamitin daw po si Zaldico. Naku. Yung sinabi natin, nasisirain nila, ikokonekta nila si Kong Martin, si PBBM, at si Kong Sandro. No? I-involve nila at eto na. Ako mga sangkay, yung reaksyon ko dito, pagdating kay Congressman Romualdez, kung involved ba siya, ako, sa sarili kong opinion, tingin ko talaga mayroon po siya ditong kinalaman. At si Zaldico lamang po ang nakakaalam nito. Kaya nga sana, yung totoo, yung sabihin ni Zaldico, hindi po yung script na binibigay sa kanya. Kasi nga po, ayon po sa ating mga nakakalap na impormasyon, ang script daw po, ituro mo si BBM. Pag nalaglag si BBM sa pwesto, si Sara ang papalit, then ligtas ka na. Salamat sa mga luxury jets at sandamakmak na pera. Ganun na lang, mga sangkay yun. So ngayon, eto na, pakinggan po natin. Ginamit na nila si Zaldico. Siyempre, tao dati ni Fentabo yan. At eto ang chismis ng ating puting kabayo, mukhang kinausap nga pala talaga nitong si Bongo, kasama nitong sila Sayad, itong si Zaldico sa pangako na kung mapapababa si PBBM, si Zaldico ay mapapawalang sala. Ayun lang ang matindi doon, mga sangkay. Kung, eto lang mga kababayan, no, makinig po kayo mabuti. Ang script pala, kung mapapabagsak si PBBM sa pwesto sa pamamagitan po ni Zaldico, siya po ay mapapawalang sala. Ganun po ang script ngayon. Mga sangkay nito, mga buhaya. Talagang ako hindi na po ako magtataka pag nagsalita po si Bunuan at sabihin po ni Bunuan na si BBM ang mastermind. Pag sinabi ni Romualdez na si BBM ang mastermind, why? Kasi sila po, itong mga taong ito, gusto nilang makalusot sa kung ano man ang kinakaharap nila ngayon.
Gusto nila, hindi sila mapanagot sa pangungurakot sa ating kaban ng bayan. Kaya mga sangkay, eto, si ano pa lang, si Saldico, marami pa po itong mangyayari mga sangkay. Ang lupit, di ba? Baliktaran ngayon. Ngayon, Saldico, ba't hindi ka umuwi at sabihin mo rito sa Pilipinas yung mga pinagsasasabi mo? Ayun, yun ang sinasabi ko. Hindi dapat nandun siya sa ibang bansa. Umuwi siya dito sa ating bansa at bitbitin niya lahat ng mga ebidensya. Kasi madaling magsabi, madaling magsalita at ituro si BBM. Pero ang tanong dyan, may ebidensya ka ba? Diba? May ebidensya ka ba? Kasi alam nyo mga sangkay, kung may ebidensya, kahit mismo ako, magsasalita ako. Bagamat loyalista ako. Ako loyalista ako ni Ferdinand E. Marcos, batang loyalist ni Apo Lakay. Doon po ako mas mga sangkay. Pero magsasalita po tayo. Kung si PBBM ay involved, then, banatan natin. Pero kung itong ginagawa ni Saldico ay isa lamang pong pakana ng mga kalaban ni BBM para po makalusot sila sa kanilang kagagawan, aba, yan ang hindi tama, mga sangkay. Okay, si Saldico po, idadawit niya si PBBM, gagawa sila ng kwento para ito yung mag-i-ignite para sa rally nila sa 16. Booking na booking, mga sangkay. Alam nyo, mamaya pag-uusapan po natin. Dahil mayroon nga po, mayroon na nga pong nagsalita dyan. Mismong tauhan dati tauhan ni PRRD, mga sangkay, o bata ni PRRD, ang nag-post. Hindi ko alam kung binura na niya po ngayon. Pero siya po ay nag-post. Mga sangkay, tungkol po dito. Pag-uusapan po natin yan sa next vlog po natin. Nakita niyo po ba yung timing? Di ba? Nakita niyo yung timing? 2 days before ng rally? Para sa ganon, may pagkakataon pang pasingawin? Ngayon, idinadawit po ni Saldico si PBBM, idadawit si Kong Martin at pati po yata si Kong Sandro. At ito ay sa flood control. So yan po ang tunay na plano nila. At ito, na-reveal na kung sino yung sinabi ng ating puting kabayo na gagamitin itong sila Marco Beta. Klaro, klaro si Saldico. Yun lang. Isipin nyo yan, mga sangkay. Ang plano pala para po makaligtas itong si Saldico sa kanyang kalokohan. No? Alam niyo mga sangkay, ganito lang yan Kapag halimbawa, nawala si BBM. Kapag halimbawa, si BBM hindi na presidente, iligtas po itong mga ito. Ligtas po si Saldico, ligtas po ang mga buhaya, ligtas at salamat na lamang po ang mangyayari dyan. Tapos sa kanila na po ng libre yung pera na ninakaw nila. Sa pangako kay Saldico na kapag napababa si PBBM, wala siyang kaso. Ang lupet, no? Makakauwi siya ng Pilipinas ng matiwasay nang wala pong kaso. Ang lupet. Kaya na magusga, mga kababayan ko. O ayan gagamitin nila si maliwanag, si Saldico. Naku, bukayo na kayo! Sabi ko nga, bring it on. Gawin nyo na yung gagawin nyo. PBBM, magpamarcelo ka na. Nang magkasubo ka na. Ako, mga sangkay, ganito lang yan. Kapag ginawa nila yung panggugulo sa ating bansa, magkakatotoo talaga yung martial law. Since nasa panig po ni PBBM yung mga militar. Mga sangkay, hindi naman po kasi tanga ang mga military na maniniwala sa mga propaganda laban kay BBM. Isipin nyo ikaw na ang mastermind ngayon, samantalang ikaw ang nagsiwalat ng katotohanan ito. Ang bihira, ikaw ba? Halimbawa, mastermind ka sa isang sindikato. Ikaw ba makakanta ka sa sarili mong binuong sindikato? Di ang mangyayari nun. Ikaw yung tuturo ng mga yan. Diba? Ganun lang kasimple yun. Itong ginagawa po ni Saldico, malamang sa malamang, mukhang scripted ito. No, alam po natin ang patutunguhan nito at mukhang may malaking kapalit. Di ba? Tingnan natin. Tingnan natin kung sasang-ayon sa inyo ang taong bayan. So ito po yung gagawin nilang sinabi ko pan-divert nila. So expect na ninyo ang mga kasinungalingang ipagsasabi ni Saldico. Ang problema rito kay Saldico, hindi ka makauwi. Muwi ka na lang.
Ayaw kasi umuwi, mga sangkay. Tapos idadawit pa niya na kaya daw siya hindi makauwi dahil hinahadlangan daw po siya sa pag-uwi sa Pilipinas. Diyos mio, Marimar. Hindi ka nga, ayaw mo nga magpa-interview sa ano ayaw mo nga humarap sa Blue Ribbon Committee hearing dahil kay Senator Ping, di ba? So, yun lang. So, tingnan natin, ha? Kung ano mga mangyayari sa susunod na araw. Yun lang. Pero alam nyo guys, kapag magkagulo talaga sa Pilipinas, martial law talaga aabutin dyan. Kasi ang martial law, nandyan po yan sa Constitution natin, hindi po yan tinanggal. Kailangan magdeklara kung may invasion, may rebellion, tapos involved na dito yung public safety. Nako, mga sangkay, pwedeng ideklara yan. So kung manggugulo, kung sino bang mga magrarally-rally dyan, magpuprotesta, susuguri ng Malacanang, naku po, mga sangkay, bahala kayo sa buhay ninyo. Another 20 years to kapag ka nagkataon. Ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, mga sangkay, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga kababayan po natin dyan na palagi pong nag-antabay sa ating YouTube channel, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless everyone.